panay, wala pang pagkakilala sa Panginoon. Para bang, kaya ko ito. Yung laging sa sariling lakas nagtitiwala. Ganun naman talaga tayo eh. O kaya sa ibang tao, lalapit tayo. Kailan tayo lalapit sa Lord? Pag wala nang masulin. Kaya yung Panginoon, napakaganda nung kanyang yung paanyaya niya, lumapit kayo sa akin. Amen. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kasi alam ng Panginoon, hindi natin kaya. Amen. Yun, hindi natin kaya. Kaya nag-aalok siya eh. Ang inaalok niya, hindi lang, kumaga, ang inaalok ng Panginoon, yung pag-asa. Na kapag lumapit tayo sa Kanya, may pag-asa. Siya yung nag-aalok sa atin ng kapahingahan, siya yung nag-aalok sa atin ng ng kagaanan, pagagaanin niya yung dadalhin natin. Kaya sabi niya, pasan ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Kasi kung ang tao, karaniwan nga po, sabi ko nga, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sa harapan, wala nang malapitan at saka palang maalalang lumapit sa Panginoon. Pero kung matututo lang siya na lumapit sa Diyos, sa una pa lang, nandun na yung Panginoon, itinitiwala ko po sa hindi ko po ito kaya. Yung nagsasabi ka sa Kanya kagad, hindi ko po ito kaya, Panginoon. Pero dahil nandiyan ka, kayo po ang aking pag-asa. Kayo ang kikilos. Isang pangyayari po, nagpunta kami sa Baguio nung inayos namin yung lisensya ni Len nga sa PRC. Aksidente, ang PRC po pala, yung kanilang ID na ibinibigay sa mga teacher, lalo yung mga lisensyado ng teacher, original talaga. Original. Ngayon, ang ginawa ni Len, dinuplicate niya. Ngayon, ang pagkakulang, yung duplicate na ilagay niya sa wallet niya, nung pupunta na siya sa PRC, sa office, kinuha ni Gary yung wallet, nandoon yung original na ID niya, ng PRC. E di ngayon, nung nasa loob na siya ng hindi naman pwede nandun siya ibabasa ka, pumanik na sa taas si Len. O di in-interview na siya, ganito lahat na kompleto na yung kanyang Ngayon, nung kinuha na yung ID niya, di tinignan, meron palang pinagsasalangan doon. Tinitingnan, wala ngayon yung pinakatatak ng PRC. O edi nagka-problema po talaga na parang pineki mo. Hindi po, ako po yan talaga. Talagang matagal na binerify. Kasi alam niyo po ba na pagka ito marami pong inano kay Len. Talagang umiyak si Len Ako yung natutulog sa Burhan Park sa buyan nga dito. Ginising ako ni Eros, nanay, pray daw, pray. Sabi nila, bakit? May problema. Anong problema? Basahin mo sa GC. Ang naibigay niyang lisensya po na yung ID yung Xerox. Hindi na Xerox. Hindi naman peke yung hindi Xerox kasi siya rin yun Kaya nga lang ang kailangan may tatak pala yun ng PRC na PNR ay PRC. Kaya hindi uubra. Ang ginawa parang pera yun may sariling yan. Gano'n. Yung card. Binerify pa dun sa sa kabanatuan. Ang tagal daw hindi sumasagot. Kaya ang na-delay yung samantalang si Sheila Kako nung nun sa mabilis. Hindi po tinanong kung may original, dapat tinanong sa inyo. Hindi po kami kasama sa loob ng Hindi po nag-text kung gano'n. Si Len. Itinext si Andian ba yung pang-original na hindi na po naisip. Dala nga po nila, kaya lang na kay Gary. Hindi nga po kung halimbawa ipapadala sa taas. Hindi Nakita din po ba nila yung original? Ha? Nakita din nila yung original? Oo, nung huli na lang. Dala nga rin nila, nandun nga lang sa wallet nasa wallet niya, ikaw mo. Hindi nga po itinawag ni Len na Itinatawag po niya kay Gary, hindi ni Gary. Hindi narinig. Oo. Kaya nagka-problema talaga, alam niyo ba, nung nandoon kami sa CR na lumuhod ako talaga. Kahit maraming tao, pastor, lumuhod ako. Hindi ako nahiyang lumod, nanalangan ako sa Panginoon. Sabi ko, ito lang po at pinunta namin dito. Hindi kami pumunta para gumalaw. Yun lang talaga. Sa kanalay gala, kung maayos nga yung ito lang po at pinunta namin dito, Panginoon. Sabi ko, hindi niyo po hayaan na umuwi kami na hindi ito maayos. Nung bumalik muna kami sa sasakyan ni Red, sinasabi namin ganito. Sabi nila,
yung, kumbaga mga nega-nega pa si Roy at si Rosel eh. Sabi na, nanay, hindi konsentidor si Lord. Kasi pagkukulang naman talaga nila, aminado naman siya, hindi konsentidor si Lord, ganito. Oo nga ako, hindi konsentidor si Lord, pero mayaman sa habag ang Panginoon. Yun ang sinabi ko talaga, mayaman sa habag ang Panginoon. Di naman kako sinadya nila yun. Nagkaroon lang ng pagkukulang na ba't yung duplicate ang nadala niya, hindi yung original. Paano mo nangyari? Dapat ang problema lang di rin makakuha ni Gary. Di bawal nga kasi talaga. Bawal kasi talagang ano yun. Kaya yung nung nadala na yung original, original sinalang nakita original nga Sino yun. po nagdala ron? Ay nandun na nung ano po, nung pinaano kay Gary. Opo. Kaya lang hindi nga po Kaya agad lang. na-delay. Opo. Winasak talaga yung ano, Yung peke. yung peke, oo. Kaya nagwasak sila? doon, yung mismong sa opisina, sige po ma'am, sabi sa kanya. Kasi license na siya dahil pamasa na nga sa ano eh, professional na eh. Kaya sabi ko, sige ma'am, hindi na namin ito tatataka na ano. Kumbaga po, may pabor pa rin ang Panginoon. Kaya may pinapirmahan sa kanya doon na, ewan ko kung ano yung pinapirmahan. Kaya, Nahabag na. dati nag-aano sila, o eri, kung ba yung ganing, ngayon po talagang, may lesson learned talaga. Lesson learned. Na hindi Pero ka umipo kayo dyan ng hindi natatakan. Ha? Kung bumalik ulit kayo, Nakapag-renew. Ayos na doon. Nakapag-renew na. Na-approve na. Ade, yung panalangin niya talaga. Oo. Totoo. Kaya ako yun ang sinasabi. Ay ako naniniwala sa kapangyarihan ng panalangin. Ang sinabi ko kako sa Lord, talagang lumuhod ka ako. Sabi ko, Panginoon, ito lang po pinunta namin. Kasi kung hindi naayos yun, Mare, balik-balik pa silang mag-aayos at gagastos na naman ng katakot-takot na pera. Din nung araw din ay naayos. Oo, noon din. Kinukol lang po talaga yung original eh. Oo, yung original. Kaya lesson learned din talaga. Tagal-tagal mo pinaghirapan. Oo, yun na nga. Hindi ka pa nasasalang eh. Ang ano doon, yung namatatakang ka na, ano. Yung Ano daw ko. Oo. prostitute ka, yung ano tawag ko, yung Kaya talagang lumapit kayo sa akin. Ala ko ibang nilapitan kundi Panginoon pala. Lahat ang napapagaling. Sabi ko, Panginoon, kayo lang ang pag-asa namin. Sabi ko sa Lord, hindi mo kahayaan na hindi maayos itong problema natin. Hindi niyo po hayaan umuwi kami na hindi maayos yung problema natin. Sabi ko sa Lord, talagang dumulog ako, oo, maayos. O rin ang Panginoon. Binerify sa sa kabanatuan. Talaga namang siya yun. Ang ano nga lang, dinuplicate niya. Yun ang kung ano, Talaga bawal bang pasado yun. na? Ano ang Ganun. naging dahilan niya dun? Bakit yun ang nadala niya? Yung namalisan ng Hindi, kuha? kinuha dala niya. Kaso hindi niya dun sa, ano niya nailagay, dun sa wallet niya. Ito naman Gary, kinuha yung wallet niya. Hindi na ibigay sa kanya yung... Presidente talaga. Oo, talagang... Sabi ko, nakakasingit ang Diablo kung minsan. Kaya ano, sinisin niyo pa yung Diablo. Totoo naman. Hindi sila gumawa eh. Kaya, sinabihan ko pa naman na, yung mga dadalhin mo doon sa loob. Kasi nung nag-ayos si Sheila Ako tumunay ka. So, yung favor talaga ng Lord. At saka nakita ko talaga doon yung pagmamalasakit ng magkakapatid. Kasi una, ang plano lang ni Gary at ni Len, pagmumotor lang sila. Hanggang Baguio, silang dalawa. Kasi nga, magastos nga po eh. Nung nalaman ni Roy, San Seca, malayo yun. Oo. Delikado yun, sabi. Magdagdag ka na lang kang panggasolina din sa sasakyan. Tayo ang pupunta. Isama na Kasama natin. pa kayo. Isama na natin sila na saka sila din siya. Pagkaayos, sandali lang kang ayusin yan. Pagkatapos, makakalibot pa tayo. Siyempre, nagtitipid naman talaga sila na hindi na kami doon kakain na nagbaon ka nanay, mag-ano ka na lang nanay. Oo, mahal sa bagay. Saka lahat binabayaran doon, pati pag-ihi lahat. Talaga. Susunod magdadala ka na lalag. Tanda ko. 8 sa pag-ihi. 8. Daw 150 niyang bao, nauwi na sa iyo. Naglagi tayo. Kaya, purihin ang Panginoon. Hindi pwede sa malayo na lakatan. Kaya talagang, yung sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Nakakatagpo kayo sa akin ng kapahing. Talagang yung tiwala sa Panginoon. Ako, lagi ko pong sinasabi, ang puhunan ko lang talaga ako sa buhay, panalangin at pananampalataya. Yun lang. Yun, nabuhay kami na naranasan namin, second year high school si Rosel. Ting-uuwi ng hapon yan, Christian na kami. Ting-uuwi ng hapon yan, ang tanong, nanay, magsasaing ba?
Ang lagi kong sagot, tingnan mo kung kasya na rin sa dalawang bata yung kanin. Ang dalawang bata, si Lenden at si Roy. Pag kasya na sa kanila yung kanin, hindi na kami magsasaing. Para yung pansaing ngayon, pang-umpisa na lang bukas. Gaano kahirap yung buhay na yun na nadaanan namin. Pero nadaanan lang. Kasabi ni Pastora Nina, nagkapasalamat daw sa sakrote. Oo, totoo. Oo, malaki utang na loob namin sa Crope. Kaya si Roy noon, alam, bata pa si Roy noon, 6 years old. Nanay, dadating ang panahon, nanay, totoong chicharo na yung ulam natin. Ikaw, marami ka rin dyan. Ngayon, naging biyanan pa niya si Suabe. Kapatid ng biyanan niya si Suabe. Ganun ba? Oo, kapatid ng biyanan niya babae si Suabe. Original na si Charles. At saka yung sa lupa, kaya nung Sarap ng napunta ako, swabe, sikat ang swabe. nung napunta ako sa lupa niya nung Sabado ng gabi, na isinama nga ako, halika ka nanay. Sabi ko, talagang ipag-pray ka ako natin. Pero mga namatay asawa ko, isang dakot ng lupa, wala kaming pundat na mag-asawa talaga. Pero ang hinihiling ko nga sa loob, yung lupa namin sa nung, kasi nakakakaming mag-anak din. Dini si Ren, yung ginagano ko. Sibi-sibi na lang. Oo, hindi, maluwang din naman. Pero yun, hamak luwang. Mas maluwang pa Pastor Agosi dun sa pwesto nila Rosel eh. Ang luwang na nun, mas maluwang pa doon. Mas maluwang pa. Saan yun? Sa Buliran. Napabakuran na niya, napatayuan na nga nung yung gano'n. Pastoral Leo. Mas maluwang pa po, para po mas maluwang pa. Kasi kasama po yung lab po eh. Yun. Yung parang mahigit pang 600 square meters eh. Parang ang luwang talaga, purihin ng Panginoon. Kaya sabi ko, akalain mo baka ako nagtitinda-tinda ka lang ng gulay? Nung maliit yan, may sinasamahan siya nagtitinda ng gulay, tagabit-bit siya ng basket ng gulay. Nanay, sulit naman yung 30 pesos na binibigay sa akin. Hanggang tibaga nanay, naglalakad kami. Grade 5 at 6 siya noon. Matyaga rin. Kaya, bibiyaya rin ng Panginoon talaga. Talagang nandoon yun. Kaya nga nung gagraduate ng high school yan, nang tanong niya lagi, nanay, mag-aaral ba ako? Kasi alangan tatay. Second year lang siya nung namatay tatay niya. Di 2 taon pa sa high school. Yung high school, maitataguyod mo pa, yung college. At saka nung panahon na walang libre sa college. Oo, lahat. Talagang bayad. Hindi ka bayad makakaya na libre. Pero basta ang sagot ko sa kanya, oo, mag-aaral ka. Laging ganun, oo, hindi ko sinabing hindi ka, paano ka mag-aaral? Sino magpapahal sa'yo? Ala ka naman Hindi, basta nagtanong, nanay, mag-aaral ba ako? Oo, mag-aaral ka. Laging ganun sabi ko, oo, mag-aaral ka. Luhod. At yan, nung nag-aaral, talagang hindi papasok yan, hindi kami nagpe-pray. Dito nga, nagdo-downwatch kami, pero mag-aaral pa. Dala na namin ang uniforme niya pag nag-downwatch kami. Didiretso siya kay La Rosel. Kaya siya unang pinag-reflect ni Bishop noon. Kasi pagka-reflect niya, punta na siya kay Rosel, maliligo, makikikain. Babalik dito, hingi ng baon sa akin, gano'n. Pero salamat sa Lord, yung Ngayon na nakakain na puri, gusto ng ngayon nga, pagkain. oo, tsaka noon, laging itlog. Tigisa lang ng tigisa. Pagkakataon, magre-request siya, nanay, pwede bang dumalawa ng itlog? Magre-request pa, ang binibili ko pang itlog, may crack. Good morning, Pastora. Talagang, kaya ngayon, ngayon kako anak, kahit try na itlog, pwede na. Itlog ng pula pa. Biyaya ng Panginoon. Talagang, kaya yung Panginoon, yung sabi nga niya rito na, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may bababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kaya pag nagtiwala tayo sa Panginoon, wala pong bagay na mahirap. Kaya iba talaga pag na-born again ka, na hindi lang basta born again, talagang nakilala mo yung Panginoon kasi nagkakaroon ka ng pag-asa. Kasi makikita mo sa Panginoon na nandoon talaga yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan. At talagang magaan nga daw yung pamatok na ibibigay ng Panginoon sabi niya. Kaya nga, yung huwag tayong mawala ng pag-asa at yung pagsunod sa Panginoon. Kasi ang Diyos lagi niya tayo lagi siyang nariyan para sa atin. Kaya nga, sabi nga, sa aklat ba ng Nahum yun, yung babaliin daw niya yung pamatok sa atin. Tingnan ko nga sandali.
Talagang yung pag-ibig ng Panginoon hindi nawawala. Kaya sa buhay po natin, kung ano may kabigatan natin, huwag tayong kung saan tatakbo, kundi sa tanging sa Panginoon lang dahil siya lang yung makapagbibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan sa buhay natin. Amen. Yung sabi ko nga, kung nabuhay tayo sa sobrang hirap talaga. Alipat-lipat kami. 13 anyos ako, namamasukan akong katulong. Katulong. Bakit? Yung sweldo ko pambayad sa apartment na tinitira namin. Ang sweldo ko lang 20 pesos isang buwan. Ang bayad namin sa apartment 13 pesos isang buwan. 7 peso lang masosobra sa akin. Ibibigay ko pa sa inang ko 5 piso. Tapos na lang. 2 piso matitira sa akin. Dinanas namin. 4 na taon akong nakatulong. Bago ko, tapos napunta ako sa grocery, kami magkapatid. Pagkatapos nun sa 18 anyos ako nung nag-aral akong manahe. Kasi sabi nung nagsabi sa akin, hindi habang panahon mangangatulong ka. Eh kung nag-aral kang manahe, may kamag-anak sa inang marunong manahe, na kahit mag-asawa ka, magpamilya ka, pakikinabangan mo. Eh, totoo naman, naging ano rin namin sa buhay, maganda rin ang kita sa pananahe. Kaya purihin po ang Panginoon, sa Diyos lagi may pag-asa. Amen.